see here. Natin yung laki ating share ito. Okay. Gandang gabi. Maganda pa kayo sa gabi. Maganda pa kayong lahat sa araw. Okay, so Panginoong Yeswa, Panginoong Jesus, naging ko po ang iyong banal na Espiritu Santo. Acts 13:2, Acts 16:6-7. Espiritu Santo ni Cristo ang nagsasalita kina Pablo. John 16:7, pag-alis ko, susuguin ko ang Espiritu Santo sa inyo, at sa akin magmumula ang sasabihin ng Espiritu Santo para parangalan nyo ako. John 16:14. Kaya kitang-kita naman na mga talinhaga ng Panginoon sa Espiritu Santo niya ay hindi mauunawaan, walang Espiritu Santo ni Cristo. May topic ako rin sa YouTube ko na Jesus is also the Holy Spirit. Panoorin nyo yun. Mabuksan yung isipan nyo. Ngayon ay 1 in 3 manifestation ng isang Diyos na Ama sa OT, naging tupang alay sa NT, umakit sa langit at ibinuhos sa atin ang kanyang Espiritu. Inuulit ko, hindi nagpapatay ng buktong na anak ang Diyos kay Abraham para ipapatay si Isaac, no? Hindi lumabas din yung ram, yun yung katawan ni Father na nakita sa John 8:56-58 ni Abraham. Ginagawa niyo kasing Psalm 106:37-38, nag-aalay ng dugo ng anak sa demonyo, no? Kaya kung ano binawal ng Diyos kay Abraham, dapat niya gagawin sa New Testament. Huwag kang papatay, tapos yung Diyos mo nagpapatay anak pa. That's a cruel God. Hindi alam yung agape love, the love of the Father to His children. Tayo yung mga anak niya nung pasimula na nakalistan sa aklat ng buhay niya. Sinasabi niya yun sa Revelation 21:7 na magtatagumpay, ako yung magiging Diyos niya. Diyos mo daw siya, at siya magiging anak ko sa namin ni Cristo. Okay. Purihin po ang Panginoong Jesucristo sa gabing ito. Sa kanyang papuri, paggalang at pagdakila kay Amang Jesus, kay Amang Yeswa, si Jesus the Father Jesus Nazareno, ano? Yan po ang original Father noon ng mga church forefathers, no? Yan ang tawag nila kay Kristo noon, Father Jesus Nazareno. Hanggang nagsisingit-singit yan kung sino-sino ang ama dyan. Okay, so gaya na sinasabi ko sa inyo, yung mga hindi hinahayag sa inyong katotohanan na tinatago, ilalabas natin para wala nang masabi ang mga kulto dyan na anti-Christ. Tandaan nyo, awit 2-4, didigmain ninyo cordero. Revelation 17:18 niya, hindi kayo mananalo sapagkat siya ang King of Kings and the Lord of Lords. Walang Lords of Lords. Tandaan nyo. Maging Deuteronomy 10:17, Lord of Lords, si Yahweh, si Jehovah nyo. Totoo si Kristo yun, no? So okay, talakayin natin ngayon mga minamahal na yung palang dalawang witnesses sa Revelation ay napako sa krus yung Diyos nila. Okay, so who are the two witnesses in Revelation chapter 11? Sinasabi doon, and their bodies shall lie in the street of the great city, it is called spiritually Sodom and Egypt, where their Lord, tingnan nyo also crucified. Tingnan nyo, paano itong mga, yan ay sa Vulgate 405 AD version, no?
Tingnan ninyo kung paano dinaya yan. Ano, kinit yan ng mga nagtatranslate na nagsisingit-singit. Sa King James Version, inilagay our Lord was crucified. Sa original na salin ng Vulgate, their Lord was crucified. Tinutukoy yung dalawang witness. So, at yung Espiritu ng Diyos dito, naki-hour doon sa Diyos. Ano? Nagsusulat. Kaya nga, mag-iingat-ingat kayo dyan sa King James Version 1611 lang yan ano. Yung mga do ay 1582 pababa. Meron akong sa vlog ko na Bible. Kaya so tingnan nyo, pagkakaiba lang ng there at our, iba na meaning yan, no? Their Lord, our Lord, extra Espiritu ng Diyos nagsisilita, tapos our Lord. Kuha nyo, ito ang original na sali niyan. Itong Sodom naman at Egypt, bakit ganyan yan? Okay, tingnan natin, bakit nga ba may ganyan? So, ang sabi kasi dyan, sa Zechariah 4:11 to 14, sino ba yung dalawang punong uliw, dalawang ilawan? Sabi nga. Sumagot ko ang anghel. And said, these are the two sons of all who stand before the Lord of the whole earth. So, yung dalawang ulibot, dalawang ilawan ng Revelation 11:4 or 6, yung dalawang saksi, dalawang punong ulibo, dalawang ilawan, so parang apat. Dalawang ulibo at dalawang ilawan. Ibig sabihin nun, dalawang ulibo, dalawa yan na nabuhay sa OT, dalawang ilawan na magbabalik sa end. Ngayon, sa Revelation 11:6, sa 11:4 yung dalawang punong ulibo, dalawang ilawan, kaya akala ng mga scholar, apat. So, hindi, ano? Ibig sabihin yan, yung dalawa yun, nabuhay yun sa OT, at babalik yun, mag-i-incarnate sa NT. They have the power to shut the heaven. That it rain not in the days of their prophecy. Ang humula ng 3 years and 6 months na hindi uulan, na nagsara ng langit, ay si Elias. And they have power to over waters to turn them into blood. Yan na may si Moises. Yung kasing nangyari dito na pagsasara ni Elijah, nangyari yan dito sa may Sodoma, dito. Itong Egypt, panahon doon naman nangyari time ni Moises. Okay, patutunayan natin na itong Sodom ay parte ng Jordan, na diyan nangaral sa may Cherith si Elijah. Okay. So, who shut the heaven not to rain for 3 years and 6 months? Sabi sa James 5:17, si Elias, isang tao may pagkataong gaya rin ng hangin. Sinanalangin ng buong ningas upang wag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Yung kwento ni Elias na to, nasa Old Testament to, ano? So, yan yung nandito sa 1 King 17:1 saka 18:1. Tingnan nyo. Si Elias na tisbita sa mga nakipamayan sa Galaad, nagsabi kay Akab, buhay Panginoon Diyos na Israel, na ako'y nakatayo sa harap, hindi magkakaroon ng hamog ulan man sa mga taong ito, kundi ang sa aking salita. Pinakain niya ng uwak dito sa may batis ng Cherith na nasa tapat ng Jordan. Kita nyo, ang Sodom at Gomorrah naganap yan doon sa may parting Jordan. Yan Cherith, sa may Jordan Valley yan, nandito yan. Ano? Ngayon, eto, dito yung Jordan River, eto yung Gomorrah. Paano nangyari to? Nasa kwento yan, nila Lot. Yung origin ng Moabites, anak ni Lot, nung panganay, ay naging mga Moabita. Eto ngayon yan. Ayan, yung mga Moabites. Ano? Ay Amon pala yun. Ammonites, baliktad. Yung aking slide. Hindi. Moabites. Okay. Ito yung sila Moab, ano? Na Genesis 19:37.
Sila Moab, ayan. Anak yan ni Lot. Na-incest daw sa, wala silang record. Bagsak yung Diyos nila sa genealogy, ano? Incest, kalilinis ng Quran. Lalong pumalpak. Wala ng proof sa history. In our present time, ano? So, yun namang younger daughter, si Ammon. Yun yung anak. Yung mga Ammonites. Panahon nila Lot. So, yung istorya ni Elias, naganap yan sa may Jordan. Kaya nga yung kingdom ni Moabite, mga anak ni Lot yan. Sila Lot yung pinaalis sa Sodom at Gomorrah, di ba? Kaya nga yan yung charity, yung dito sa party na nandiyan sila Elijah sa may Jordan. Sodom, ang tawag doon. Kaya nga Sodom at Gomorrah. Kaya naman sinabing Sodom, ito. Ayan. Kaya sinabing Sodom yan. Dahil yan, tumutuko yan kay Elijah, kay Elias. Itong Egypt naman, time yan ni Moses nung gumawa siyang dugo. Kaya sinabi doon na yung dalawang saksi na yan, pinahira ng Diyos na makakasama. Pinahira niya ng langis. Basahin nyo sa Tagalog yan. Diyan, Zechariah 4:11-14. No? Nangyari pagkaraan ng maraming araw sa lupa, dumating kay Elias sa 3 taon. 3 taon na halos. Kaya 6 months doon na nagpaulan. Kaya magpapaulan sa lupa. Sa 18. So, nakita nyo na. So, ang unang saksi, si Elijah. Mag-i-incarnate yan sa New Testament. Elijah, the first witness. Sabi dyan, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the dreadful day of Jesus Christ. Yung dreadful day na yan, yung great resurrection, yung dreadful day na yan, yung kakilakilabot na dadanasin na nasa Psalm 22:1-18, Isaiah 53:1-12, na siya yung mga binubog, pinutusok, sinasampal, pinabangag, ano? Talagang sabi nga sa inyo, halos mawasak yung katawan niya pag pinapanood yung passion niya. Kilakilabot yun. To turn the hearts of the fathers to the children. Kaya sa Luke 1:17, and shall go before him, sabi kay Juan Bautista, Elijah, no? And in the spirit and the power of Elias, to turn the hearts of the father to the children. To turn the hearts of the fathers to the children, na Malakay 4:5-6. Kaya natupad yung prophecy na yan. Tingnan nyo, the same talaga ng objective yan. Dahil yan si Elijah, si Elias sa Greek, Elijah sa Hebrew. Elijah, kasi dito Elias, iisa yan. Ano? Kaya nga sabi ni Kristo, but I say unto you that Elijah is come already. Dumating na daw. And then the disciple understood that Jesus spake to John the Baptist. May topic ako doon sa vlog ko. Dumating na si Elijah. Mas maraming topic doon, ano? Mas marami akong diniscuss doon. So, nakikita nyo ngayon, Elijah is come already. So, may topic ako dyan. Puntahan nyo to. Yun yung pinaka-link. Gusto nyo i-post yung video nyo, i-type nyo yan. So, sa Matthew 17:1-3, nag-transfiguration niya si Jesus. Yung 2 witnesses na yun, lumabas dyan si Moses at si Elias. Yung mukha niya did shine like the sun, Isaiah 6:1-2, na nakita yan ni these things said by Isaiah when he saw Jesus' glory, he spake of him. Nakipag-usap na tong si Isaiah dahil nakita niya na si Jesus sa Isaiah 6:1-2, no? Ito namang Revelation 1:16, yan yung humipo kay Juan na umiilaw ang mukha na parang araw. Yan ang hindi pinakita ng Diyos sa atin, yung mukha niya doon sa kabila ng araw. Hindi matitigang nananahan sa liwanag. Yung sinasabi sa 1 Timothy 6, hindi matitigan. Na walang kamatayan, na kahit patayin nyo, ibubuhay sarili niya. Kaya nga, dyan yung makikita na nakita na ni Isaiah si Jesus. Kaya nga sumulat siya patungkol kay Jesus. Dahil nakita niya yung glory. Yung pag-ilaw ng mukha na yan, nakita na yan ni Isaiah, ano?
Kaya i-post nyo na lang yung video, tapos post nyo yan, basahin nyo Matthew 17, 1 to 3. Kita nyo dyan. After 6 days, Jesus take Peter and James, John his brother, and led them into the high, and bringeth them into the high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun. Nakakasilaw. And behold, there appeared unto them Moses and Elijah. Itong si Moses at Elias, yan yung two witnesses. Ito yung nandun sa Sodom, ito yung sa Egypt nagawa ng dugo. Ito yung si Elias na nag-shut down ng langit, at ito yung naggawa ng dugo. Yan yung sinasabi sa Revelation. Plan. In the days of their prophecy, nagpo-prophecy na yung mga yun. To over waters to turn them into blood. Kaya yan, mga prophet, hindi yun yung sinasabi iba na Old Testament at New Testament daw ang Diyos nila. Paano napako yung Diyos nila sa OT? Kaya pag mabuti, no? Simple lang naman ng Bible pagka may Espiritu Santo kayo ni Lord. So, ngayon, meron kayong assignment. Silin minsan ng Lord, may incarnation kung yun. Peter seeing him said to Jesus, Lord, and what shall this man do? Jesus said unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. He saying abroad among the brethren that the disciples should not die. He should not die, yet Jesus said not to him, he shall not die, but if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Nosebleed na naman ako. So, para yan sa foreigner. Ngayon, sa mga foreigner na yan, bahala na kami intindi. Okay. So, para sa mga Pilipino, ito. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya, kay John the Beloved, nagsabi kay Jesus, ano gagawin niyo kay John the Beloved? Sinabi sa kanya ni Jesus, ibig ko siyang manatili hanggang sa ako'y pumarito. Ano sa'yo? Sabi niya kay Pedro. Sige, sumunod ka sa akin. Kumalat nga ang sabi-sabing ito sa gitna ng kapatid na ang alagad na yon, si John the Baptist, hindi mamamatay. Ngayon ay sinabi na sa kanya na hindi siya mamamatay. Hindi ko sinasabi, sabi niyo rito. Ngayon may hindi sinabi na sa kanya na hindi siya mamamatay. Kundi, kung ibig ko siya manatilang gasa ko pumarito, ano nga sa'yo? Yun din naman ang meaning nun na hindi mamamatay, di ba? Ang galing ano? Kaya may logic Kung ibig kong siya manatiling gasa ko pumarito, ano nga sa'yo? Nakuha nyo? Yun din naman yun na hindi nga mamamatay. Pag narinig mo sinabi ito ni Kristo, kung ibig kong siya manatiling gasa ako'y pumarito, ano nga sa'yo? Ibig sabihin hindi nga siya mamamatay kasi nananatili. Iba yung reincarnation, tandaan nyo sa incarnation, ano? So, ito assignment nyo. Find who is the incarnate of Moses in New Testament. Tandaan nyo yun. Sino yung napatay sa NT, yung mga time ni Jesus. Ano? So, okay, if you shall ask anything in my name, I will do it. Tandaan nyo, hindi sinabi ni Kristo na our name and we will do it. Blasphemy ba sa Father? Hindi. Sinabi niya si John 30, ako at may isa. Tandaan nyo yan. Ang Diyos hindi dumadami yan. Isa lang ang Holy Spirit ng Diyos at hindi nabibitak-bitak yun. Ano? Kahit na ano pa gawin nun, isang Espiritu yun ng Ama. At tandaan ninyo, yan ay 1 in 3 ministry manifestation ng God. Hindi yan Trinity. Na tatlong Diyos nung pasimula. Tandaan nyo yan. Visit nyo yung patripassionism.com. If God incarnate in Christ, He suffered. Tandaan nyo yan. Sino pa nga ba mag-i-incarnate para sa inyo at mapapatay nyo? Tandaan nyo, kapag ang paru-paro, yung uod naging paru-paro, napatay nyo yung paru-paro, napatay nyo yung uod. Yung butete naging palaka, napatay nyo yung palaka, napatay nyo yung butete. Kung si Pedro naging aswang, naging aso, napatay nyo yung aso, napatay nyo si Pedro. Kung ang Diyos naging tao, napatay nyo yung tao, ang napatay nyo yung Diyos. Okay. Yan naman talaga ang summary ng Bible Walang ibang inalay. Doon sa dakong kabanal-banalan, kundi yung dugo ng Diyos, siya may-ari nun Hindi niya pinatay si Nadab at Abihu no? Mga anak ni Aaron, kasi siya may-ari nun. Ngayon, pinapasok ng yun ni Kristo. Sa langit siya pumasok, sabi sa Hebrews chapter 9. So,
Ganyan kasi yun eh. Kaya lang naman dumating ang Panginoong Hesus para palitan yung literal na dugo ng hayop na inaalay nila Moses taon sa Hebrew chapter. Palitan yun ng dugo ng lamb, pero human. At yun ay katawang tao ng Diyos as tupa. Siya ngayon yung naging tupa ng Pasko. Nakuha nyo. Kaya si Jesus ay kordero ng Diyos, sinasabi. Kasi papalitan lang ng dugo ng Diyos yung literal na hayop na inaalay nila Moses, kaya nagkaroon ng New Testament. At yung dugo rin na yun na pinalagay sa hamba ng pintuan, yun din hahanapin ni Kristo sa hamba ng pintuan ng yung puno sa kanyang pagbabalik. Sinasabi niya, kumakain mo inom ng aking dugo, kumakain ng aking lamay, bubuhayin ko sa 70. Alisin nyo na yung levadura, yung lumang araw. Maging bagong limpak na tinapay na raw kayo dahil naialay na yung kordero ng Pasko. Ayan, sinachallenge ko lahat. Yung Diyos ninyo, ipako nyo. Dahil yun ang nakasulat sa 11:18, yung 2 witnesses na propeta, napako pala sa krus yung Diyos nila. Ayan po ang Panginoon, puri ng Amang Jesus, the only one God. Judas 1:25. Sa iisang Diyos ang tagapagligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay muli. Kami papaalam na. To God, Yeshua Hanasi Bimelech Yehudim be the glory. Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews, be the glory, not mine. Amen po. Amen po, kasi Amen is also Jesus in Revelation 3:14. Okay, bye-bye na po. See you next time. And be